Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang dalawang matanda ay biglang nagsanib at nagwagayway ng kanilang mga kamay, at libu-libong sundalo ang direktang sumugod patungo sa sementeryo kung saan naroon si Han Sanchen. Halos kasabay nito, sumugod din ang isang pangkat na pinamumunuan ng ikatlong matanda at sumunod. Libu-libong tao ang nakipaglaban, at ang open siba ay mabilis at mabangis. Ang kakaibang baka na inayos ni Han Sanchen ay hindi nang ahas na magpakalma. Lumipad din pababa si Han Sanchen, sinusubukan ang kanyang makakaya na patatagin ang kanyang katawan at umatake ng buong lakas sa ilalim ng sitwasyon ng Pambansang Kongreso ng Bayan. Paulit-ulit na nagsisigawan ang mga taong iyon sa sandaling nakipag-ugnayan sila sa isang tao at isang baka. Karamihan sa mga sundalo ay natamba sa isang iglap kapag kaharap ang dalawang lalaking ito. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay talagang napakalaki, at maliwanag na hindi ganoon kadali ang pakikitungo sa isang tao at isang baka. Parami ng parami ang pumapasok, parang mga langaw, not to mention how annoying they are, just their momentum makes them feel a little frustrated. Apoy sa lupa. Nang makitang may mali, umalis si Han Sanchen mula sa ilang matatanda at ginamit ang oras na ito upang tamaan ang malaking dagat ng apoy sa lupa ng direkta sa lupa. Habang humihinga ng kaunting enerhiya ay naaabsorb din niya ito, pansamantalang naghiwalay ang mga tao para maiwasan ang mabilis na pag-atake ng grupo sa tuktok ng mga Lotus Guard. Skyfire. Gulong ng buwan. Walang talam ang mabigat na espada. Patuloy na naglunsad ng mga pag-atake si Han Sanchen, ngunit kasabay ng paglapag ni Han Sanchen ng ground fire para umatake, lumingon siya at nakitang halos magkasabay na naglulunsad ng mga pag-atake sa kanya ang 12 ng mga master mula sa kalaban. Damn it! Isa ka talagang kumpol ng langaw, tumalikod si Han Sanchen at pilit na umiwas. Bang! 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 Nagkaroon ng ilang malalaking pagsabog, at isang grupo ng mga kaaway ang agad na tinamaan ng Skyfire Moonwheel ni Han Sanchen. Wala na silang oras na sumigaw, at tuluyan na silang naging pulbos sa pagsabog. Para kay Han Sanchen, bagamat sinubukan niyang umiwas, sa ilalim ng napakaraming tuloy-tuloy na pag-atake mula sa kaaway, mahirap pa ring iwasan silang lahat, kahit kailan hindi siya nang ahas na gumamit ng sobrang lakas. Siya ay direktang tinamaan ng maraming pag-atake, ngunit sa kabutihang palad, nasa kanya pa rin ang walang kamatayang misteryosong baluti, na hamarang ng maraming pinsala. Ngayon, wala pang major injury si Han Sanchen maliban sa magulo ang buhok niya at medyo nahihiya siya. Sobrang daming tao. Hindi nakasimangot si Han Sanchen. Sa napakaraming tao, talagang nahihirapan siyang harapin ito ngayon. Ang lalong ikinainis niya ay ang kakaibang baka ay ganap na pinigilan ng ilang matatanda at eksperto. Ito ay ganap na hindi posible na magpatuloy tulad nito. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, hindi magtatagal at tuluyang masisira ang Lotus, at hindi sila makakaligtas hanggang sa dumating ang mga sundalong hipon at alimango na inayos nila. Give it your all. Don't worry, nandito pa rin ako. Nang si Han Sanchen ay nagalit, ang kakaibang baka ay sumigaw ng galit, at pagkatapos na marahas na itapon ang iba, na may galit na dagandong, siya ay tumalon sa porma sayon ng kalaban, at siya ay parang toro, ganap na umaahon. Patayin. Sa oras na ito, mas malakas si Han Sanchen kaysa dati, bagamat siya ay pinaghihigpitan ng kanyang tunay na enerhiya, hindi niya nagawang gumamit ng maraming kahangahangang mga galaw ng pagpatay. Sa ngayon, maaari lamang niyang harapin ito gamit ang sarili niyang 72 paraan na banal na espada. Sa kabutihang palad, ang kasanayan ay sapat na malakas, si Han Sanchen.
ay parang isang banal na dragon na walang kapintasan, kaya niyang labanan ang atake ng kalaban sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Ang langit umuungal sa galit. Biglang, nang pagod na si Han Sanchen sa pakikitungo dito, isang dagandong ang biglang umalangaw-ngaw. Sa sandaling marinig niya ang postere na ito, biglang nanlamig ang puso ni Han Sanchen, at binitawan niya ang lahat ng pag-atake at lumingon sa pagtatanggol ng hindi man lang tinitingnan kung sino siya. Sigurado, kahit na ang reaksyon ay napakabilis, ang kanyang katawan ay naapektuhan pa rin sa isang iglap, at hindi siya makagalaw, tinamaan din agad ng atake ng kalaban si Han Sanchen. Bang! 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 Umaasa sa walang kamatayang misteryosong baluti ng katawan, ang hindi mabilang na pag-atake ay biglang bumuo ng malaking pagsabog sa katawan ni Han Sanchen. Ang natitirang kapangyarihan ay naging sanhi din ng lahat ng mga ordinaryong sundalo na naruroon upang tanggayin, at ang apoy ay biglang nagliwanag sa kuweba. Ang kakaibang baka at ilang eksperto ay huminto din sa oras na ito at hindi maiwasang lumingon. Habang ang lahat ay nagpipigil ng hininga, sa gitna ng singsing ng apoy, isang mabangis na apoy ang biglang sumugod mula sa ambon. Skyfire. Sa galit na sigaw, ang langit na apoy ay parang apoy na dragon, na nangangagat ng galit, saan man ito dumaan, may nakamamatay na katahimikan, kahit ilan sa mga master ay direktang nasugatan. Bakit biglang naging makapangyarihan ang batang ito? Nakatingin kay Han Sanchen sa apoy, nakatayo siya sa hangin na parang Diyos ng apoy, ang mga mukha ng ilang mga master sa oras na ito ay puno ng pagtataka. Sa huling laban, bagamat kayang lumaban ang taong ito, mas malakas pa rin siya kaysa sa isang tulad ni Lu Shen at mas makakalaban pa. Pero ngayon, nakakapit na talaga ang lalaking ito, sa paghahambing ng dalawa, kitang-kita nila na ang mga pagbabago ni Han Sanchen ay nakakapanghina ng lupa. Napaka-overbearing ng ataking pinakawalan niya, kahit na siya ay natulala at nasugatan sa isang palihim na pag-atake, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago sa panahon ng counterattack at ang kanyang paghinga ay napaka-normal. Ito ay nagpapakita na ang kanyang antas ng paglilinang ay maaaring napakalalim. Paano ito posible? Ang pagkakaiba at kaibahan ay tila masyadong malaki. Urong. Sa sandaling ito, nakaharap sa kagat mula sa apoy ng langit, ang pinuno ay sumigaw ng malakas. Sa kanyang pag-atres, umatake ang apoy sa kalangitan, at sinunog pa rin ang sulok ng kanyang damit. Ang lalaking ito, kumunat ang noo ni Jinjing Huhuntuo. Reverse action. Biglang, nang si Chunwo ay nagwawala, isang galit na sigaw ang biglang umatake, at naramdaman ni Han Sanchen ang isang malakas na aura na biglang nagmumula sa hangin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, bigla niyang nakita ang isang malaking bato na lumitaw sa harap ng isang dosenang eksperto, at si Chunwo ay ganap na nawalan ng kontrol at sumugod sa malaking bato. Boom! Diretsyong sumabog ang bato, at parang eksena ng lumilipad na mga durog na bato, ngunit naging wala sa isang kisap mata, na parang walang nangyari ngayon lang. Isa itong ilusyon. Nakasimangot si Han Sanchen, gamit ang mga ilusyon upang akitin ang apoy sa kalangitan, at pagkatapos ay kinuha ang pagkakataon na i-neutralize ang kapangyarihan nito, isang malakas na hakbang ang madaling na neutralize, mukhang kakaunti lang ang mga master sa grupong ito ng mga tao. Napakalakas mo. Sa tabi ng Panginoon ay ang pangatlong matanda. Ang pag-atake ng retrograde ay ang kanyang natatanging kasanayan, na gumagamit ng paglihis ng oras at espasyo upang magdulot ng pagbabago sa husay sa tunay na enerhiya ng kalaban, sa pamamagitan ng pagbaliktad ng oras at espasyo, ang kanyang pag-atake ay nakadirekta sa ibang mga lugar. Sa madaling salita, ang makalangit na apoy ni Han Sanchen ay hindi aktwal na nalutas, ngunit ipinadala lamang niya sa ibang lugar. Binata, kung may iba ka pang pakulo, gamitin mo na lang, ngumiti ng mahina ang ikatlong matanda at dahan-daang sinabi patungo sa Han Sanchen. Humph, kung gagamitin ko, kaya mo bang tiisin? Malamig na sigaw ni Han Sanchen. Sabay tahimik niyang pinakilos ang totoong enerhiya sa kanyang katawan, pagkatapos noon, ilang magic powers ang itinuro sa ikatlong elder, walang pakialam si Han Sanchen kung ano ang kakayahan mo. Anyway, walang saysay na hulaan kung anong mga galaw mo, maaari niyang direktang atakihin ang mga ito, ang huling salita ay subukan ito. Jade Sword, Skyfire, Brontosaurus. Halos pagdating niya sa pangatlong elder, direktang sumalakay si Han Sanchen na may mababang kilos, ang perpektong kombinasyon sa paggamit ng Jade Sword,
pagkatapos gamitin kaagad, walang kapintasan. Masasabing medyo nakamamatay na combination attack ito. Pero, Jade Sword, Skyfire, Brontosaurus, halos sa sandaling ang pag-atake ni Han Sanchen ay inilunsad, ang ikatlong Elder sa kabilang panig ay halos gumamit ng eksaktong parehong hakbang upang salakayin siya. Kung minsan, ang iyong pinakamalaking takot ay ang iyong mga pag-atake ay masyadong perpekto, sa kasong ito, hindi mo alam kung ano ang mga pagkukulang ng iyong sariling mga kombinasyon. Sa makatuwid, nang ang pangatlong Elder ay gumamit ng eksaktong kaparehong galaw upang tamaan siya, ganap na hindi mahanap ni Han Sanchen ang kapintasan nito, hindi siya nakarecover kahit saglit, at medyo nagulat siya, diretso siyang sinuntok sa dibdib ng ikatlong matanda, ang buong tao ay lumipad ng pabaligtad ng ilang metro, at kasabay nito ay isang subo ng dugo ang bumulwak. Pumunta ka sa impyerno. Pagkalapag ni Han Sanchen, ginawang espada ng ikatlong Elder ang kaliwang kamay at diretsyong sinaksak siya. Uungol. Nang makita ang pag-atake ng ikatlong Elder, hindi agad nakalaban ni Han Sanchen, biglang bumangon ang isang malaking pader ng lupa sa harapan niya, at nalabanan niya ang pag-atake ng ikatlong Elder. Kakaibang baka. Pagtalikod, ang kakaibang baka ay sumibak sa kanyang paligid at nailigtas si Han Sanchen. Be careful. This guy has some evil spells. Mukhang kayang-kaya niyang kopyahin ang mga atake natin, parang salamin. Apurahang sigaw ng kakaibang baka. Salamin. Hindi nakakagulat na maaari itong maging gayon. Nakasimangot si Han Sanchen, ito ay medyo kawili-wili, pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen mismo ay may katulad na lansihin, na siyang wuxing divine skill, na nakatuon sa paghihiganti. Ang bagay na ito ay medyo kawili-wili at pamilyar. Hindi nakakagulat, nang gamitin ito ng ikatlong matanda, pamilyar na pamilyar sa kanila si Han Sanchen. Ngayon, matapos marinig ang sigaw na ito ni Lao Niu, bigla niyang naintindihan kung tungkol saan ang pamilyaridad. Ito ay mas katulad ng isang kopya ng salamin, kahit ano pa ang gamitin mo, talagang maipapakita itong ganap na parang salamin. Kung mas malakas ka, mas malakas siya, kung gaano ka mahina, mas mahina siya. Sa pag-iisip nito, ginamit ni Han Sanchen ang lahat ng kanyang lakas, nagkunwaring hindi naiintindihan, at pagkatapos ay inatake ang ikatlong Elder ng buong lakas. Sure enough, naloko ako. Nang susugod na sana siya sa harap ng ikatlong matanda, biglang binawi ni Han Sanchen ang kanyang lakas at sumuko sa lahat ng galaw niya, umasa lang siya sa inertia ng kanyang katawan at diretsyong nabangga ang pangatlong matanda. Ang pangatlong Elder ay ganap na natulala sa pamamaraang ito, dahil hindi niya inasahan na si Han Sanchen ay magdadabog na parang ordinaryong tao na nakikipaglaban. Sa makatuwid, hindi niya naisip na ito ay isang ambush o pagsasabuatan. At ito ay gagawing ang ikatlong matanda ay hindi maglakas loob na gumamit ng iba pang sariling galaw sa oras na ito. Maaari lang niyang ipagpatuloy ang kanyang pamamaraan sa pagkopya. Pinahintulutan din nito ang Han Sanchen na matagumpay na makahanap ng paraan para makrak ito. Halos sa sandaling iyon, sadyang inilantad ni Han Sanchen ang kanyang kapintasan, pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga kamay at direktang hinaramgan ang leeg ng ikatlong matanda, sa pagkakataong iyon, sabay harang din ng ikatlong Elder sa leeg ni Han Sanchen. Tingnan ko kung ano ang dapat mong gawin ngayon. Matapos magsalita si Han Sanchen ay tuluyan na niyang binaliwala ang panganib ng pagkakapit sa kanyang leeg, binitawan niya ang kanyang kanang kamay para suntukin at bugbugin ng marahas ang ikatlong matanda. Ang ikatlong matanda ay walang pagpipilian, habang nakahawak sa leeg ni Han Sanchen, mga kamao at sipa lang ang kaya niyang gamitin gaya ni Han Sanchen. Pero ang tanong, anong klaseng katawan meron si Han Sanchen? May metamorphosis level siya, maaaring mas malakas ang ikatlong Elder, ngunit tiyak na hindi siya kasing galing ni Han Sanchen. Ang taong iyon ay dumaan sa hindi mabilang na mga pagsasanay at napakalakas at mahirap, pagkatapos ng daan-daang suntok, halatang hindi na nakatiis ang ikatlong matanda, at mabilis at malubhang nasugatan ang kanyang katawan. Kung ang ilang tao ay hindi nakakita ng isang bagay na mali at direktang sumugod patungo sa Han Sanchen, kung hindi, ang pangatlong Elder ay sinakal hanggang mamatay ni Han Sanchen o binugbog hanggang mamatay sa pamamagitan ng mga random na suntok. Pagkaraang makawala sa kamay ni Han Sanchen, ang pangatlong Elder, sa tulong ng iba, ay nagpakawala ng ilang hininga, at pagkatapos ay tumayo sa likod na hanay ng ayaw. Napakabilis gumana ng utak ng batang ito,
Talagang alam niya kung paano talunin ito sa ganitong paraan. Bagamat siya ay lubhang malungkot, ang ikatlong matanda ay kailangang aminin ang katotohanan. Kakaiba ang kanyang kakayahan sa pagkopya, sa paglipas ng mga taon, umasa siya dito para talunin ang maraming kalaban, kaya naman naabot niya ang kanyang kasalukuyang katayuan, gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay matatalo siya sa ganoong simpleng hakbang. Pag-isipan ito, sa katunayan, sa maraming pagkakataon, mas malakas ang mga galaw, mas simple ang mga bahid, ito ang likas na ugali ng mga bagay na baligtarin ang kanilang mga sarili. Patayin ang kakaibang baka. Habang nakatingin sa larangan ng digmaan, ang ikatlong matanda ay sumigaw ng mahina. Ito ay ang lahat na sampain kakaibang baka, kung hindi dahil sa hindi niya sinasadyang mga salita, natatakot ako, baka hindi pa alam ni Han Sanchen kung paano mabibiyak ang kanyang atake ng ganoon kabilis. Pagkarinig ng utos ay mabilis na sumugod ang isang grupo ng mga subordinate patungo sa Mongsha sa di kalayuan. Uminit ang labanan sa isang iglap. Ang iba't ibang spelling ay parang mga paputok, na nagbibigay liwanag sa buong sementeryo ng mga makukulay na ilaw, syempre, may patuloy na hiyawan. Gayunpaman, kasalukuyang umaasa sa lakas ng Han Sanchen at Wei Niu, ang dalawang panig ay hindi na mapaghihiwalay ngayon. Lahat sila ay isang grupo ng mga talunan. Biglang, sa sandaling ito, may biglang dagandong sa sementeryo, at lahat ng nasa eksena ay hindi napigilan ang kanilang mga pag-atake. Ang ilang mga taong may mababang paglilinang ay nakahawak lamang sa kanilang mga ulo at tinakpan ang kanilang mga tainga sa matinding sakit. At kahit na ang mga may mataas na antas ng paglilinang ay mabigla sa tunog at tatayo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!